Sa mga matyagang sumama sa traslasyon, maraming deboto ang nag-abang sa mga ruta ng prosesyon na inabot ng mahigit 20 oras. Yan ang unang balita ni Von Aquino. Kasama ng pananampalataya ng mga deboto ng Poong Jesus Nazareno ang pagtsatsaga para masilayan ang andas at mismong imahe ng Poon. Hindi man sumabay sa agos ng mga deboto sa mismong traslasyon, sabik na nag-abang ang maraming deboto sa pagdaan ng andas sa ruta, gaya sa Quezon Boulevard, Maynila. Ang magpipinsan na sina Jojo at Rodolfo, nagbunga ang pagtsatsaga dahil nahawakan nila ang lubid ng andas. Magang pakiramdam. Parang nasabi mo sa kanya na maayos. Masabi mo yung dasal mo. Malaking bagay kasi pag nakahawa ka sa lubid, lahat ng iniling mo ibibigay niya. Maginawa sa pagkatao mo pag nakahawa ka sa lubid. Ang mag-anak na Elehorde sa kalsada humiga habang naghihintay sa andas kahapon. Ang panata nila sa Poon na ipamana na rin daw nila sa kanilang mga anak. Siyempre sa pananampalataya niyo po, kahit maraming tao, sige, kakayanin, basta malapitan lang si masamaan, pabalik ng simbahan. Habang papalapit sa simbahan ng andas ng Poong Jesus Nazareno, unti-unti ring naghigpit ang mga pulis. Nag-human barricade sila sa Plaza Miranda para harangan ang mga deboto na posibleng tumawid sa railings papasok sa plaza. Ito ang unang balita, Von Aquino para sa GMA Integrated News. Mahigit 20 oras ang itinagal ng traslasyon ng Poong Jesus Nazareno ngayong taon. 4:41 ng madaling araw kahapon ang simula ng prosesyon mula sa Quirino Grandstand sa Maynila. 1:26 a.m. kanina nang makarating ang andas sa Quiapo Church. Sa bawat rutang tinahak ng Poon, mistulang lumangoy sa dagat ng mga tao ang ilang debotong gustong sumampa sa andas. Sinaway sila ng mga pulis pero meron pa ring nangahas lumapit at sumampa. Ilang beses ding nabalahaw ang andas. Wala nang halos matuntungan sa magkabilang gilid ng andas, kaya ang likuran nito ang inakyat ng mga deboto. Dahil dito, ilang beses na tumagilid ang andas. Nahirapan din itong lumiko mula Calle Palanca papuntang Villalobos dahil sa dami ng mga tao. Ang ilang deboto, itinali na lang ang kanilang mga bimpo para subukang ipahid sa imahe ng Poon. Ginawa namin, kumuha kaming tali para po maihagis namin doon sa Poong Nazareno at para na rin po kami nakahalik po. Yan po. Naipahid na ihagis po namin mismo doon sa bubong ng Poong Nazareno. May ilang debotong nag-abang lang sa ruta ng traslasyon, gaya ng 77 years old na si Tatay Manny na may sakit sa prostate. Papasalamat ako hanggang sa ngayon, nakakayanan ko pa rin ang Tsaka yung mga nararamdaman ko nakabawas pa sa akin. Sina Jasmine, dito na naghintay dahil may kasama siyang 10 bata. Naglakad daw sila mula pa Pasay City. Bukod sa panalangin para sa kaligtasan at kalusugan, nais daw nilang magpasalamat para sa isa raw milagrong ipinagkaloob ng Poon sa kanilang pamilya. Pinakamahalagang nangyari sa amin nung yung nakalaya po yung tsuhin ko po nakulong kasi siya. Nananampalataya kami doon. Diningin naman niya kami. Ang 72 years old na si Nanay Teresita, unang beses daw hindi nasilayan ng Poong Nazareno sa mahigit 6 na dekada niyang pagdalo sa traslasyon. Matapos siyang mahilo kaya hindi niya nahintay ang pagdaan ng andas. Napapagod na, uuwi na ako. Dito na, dire-diretso na. Mag-i-stop sana kaso ang daming tao. Ang masidhing debosyon ng mga deboto, labis na hinangaan ng French photographer na si Jean-Marie. Sakto raw sa bakasyon niya sa Pilipinas ang traslasyon kaya sinadya na niya. I feel great. So for me it's special because in Europe the religion decrease. Here for me this is the most Catholic country in Asia. So I'm very surprised. Inabot man ng mahigit 20 oras bago nakabalik ang Poong Nazareno sa simbahan ng Quiapo, sulit naman daw ang paghihintay para sa mga debotong gaya ni Nanay Selly na hindi na raw umuwi hanggang makauwi rin ang Poon. Sarap sa pakiramdam. Para kang nasa alapaap na hindi mo maialaman. Tumiti mo sa puso mo yung nararamdaman mo talaga yung presensya ng Poong Nazareno. Yan ang unang balita sa Quiapo. Darlene Kai para sa GMA Integrated News.
Silipin natin sitwasyon sa Quiapo, Maynila, ilang oras matapos ang traslasyon ng Poong Jesus Nazareno. May unang balita live si Bam Alegre. Bam? Igan, good morning. Ayon sa datos ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, ay mahigit 8,000 tao ang nakidalo sa pista ng Poong Jesus Nazareno. At kahit tapos na ang pista, ay may mga dumalo ngayong umaga dito sa may Plaza Miranda at sa Quiapo Church para magmisa. Matapos ang 20 oras at 45 minuto, naibalik na sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno ang imahen ng puon. Matapos maipasok ang anda sa loob ng simbahan, nagkaroon ng sabayang pag-awit ng Ama Namin. Ito mga deboto dito sa Plaza Miranda. Nagkaroon din ng paghiyaw ng Viva at ng masigabong palakpakan. Pahirapan ang pag-andar ng andas mula sa Villalobos Street papuntang Plaza Miranda. Naputol na kasi ang mga lubid nito kaya mas mabagal ang naging pag-usad kumpara noong nakaraang taon. Hamon din ang paghawi sa mga tao dahil lalong dumagsa ang mga deboto para saksihan ang pagtatapos ng prosesyon. Sa isang kuha pa nga ng live streaming ng GMA Integrated News, nakita ng kapisikalan ng isang deboto at mga pulis. Kahit may ilang insidenteng ganyan, ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, generally peaceful daw ang traslasyon 2025. Even na umabot tayo ng more than 20 hours pero wala tayong na-record na any untoward incident except doon sa 1,403 na minor incidents na mga na-report na mga injuries ng ating mga devotees. Mahigit 12,000 pulis ang dineploy ng NCRPO para sa Nazareno 2025. Suma total, halos 15,000 uniformed personnel ang nagbantay sa pista, kabilang ang mga force multiplier mula sa mga medic at first responders. Kayo po ay naging dahilan para maging maayos, maging ligtas ang ating Nazareno 2025. Maraming salamat po. Bakas din ang ugnayan ng simbahan at pulisya lalo na noong ipapasok na ang Poong Jesus Nazareno sa simbahan. Wala na gaanong ihos na nagmamando ng andas, mga pulis na ang nakapaligid dito. Mayroon talaga tayong mga ihos na member ng PNP. So sa amin naman, lalong-lalo na on the last part na ng ating traslasyon, nakikita namin pagod na talaga yung mga ihos doon and we deem it necessary na gamitin na namin yung ating mga kapulisan na ihos. Buong araw binantayan ng senior citizen na si Tess Binosa ang pagbabalik sa imahen sa Plaza Miranda. Kaya ka nandito para sa kanya. Ano mo ang buhay mo sa kanya, anong mangyari, anong man ang ipit yan o ano, ganun talaga. Pero andito ka para sa kanya. Naging emosyonal naman ang debotong si Rex Sanchez, lalo't mahalaga sa kanya ang panatang ito. Ang pinapalalangin ko po yung mga tao na lupos na nangailangan ng panalangin, lalo na sa pamilya ko. Tambak-tambak na basura ang tumambad sa mga kalsada matapos ang prosesyon ng Poong Jesus Nazareno sa Maynila. Live mula sa Maynila, may unang balita si Jomer Apresto. Jomer. Igan, good morning. Tuloy-tuloy lang ang ginagawang paglilinis sa iba't ibang kalsada dito sa Maynila. Dahil pa rin yan sa mga naiwang basura ng mga deboto. At kasunod yan na naganap na traslasyon kahapon para sa pista ng Poong Jesus Nazareno. Ganito karaming basura ang naiwan ng mga deboto ng Poong Jesus Nazareno na sumama sa traslasyon kahapon sa Maynila. Kahit saan ka lumingon sa bahaging ito ng Legarda, mayroong mga nakakalat na basura. Naging tambakan naman ang bahaging ito ng Plaza del Carmen na katapat lang ng San Sebastian Church kung saan ginanap ang padungaw sa Nazareno. Sabi ng ilang deboto tulad ni Perlin, hindi raw talaga may iwasan ang pagkakalat lalo sa mga ganitong sitwasyon. Pero dapat daw umaksyon para makatulong sa pagbabawas ng kalat. Sa tingin ko kailangan ng mga tao na gagawin yung kalat, tanggalin nila pagkatapos. Yun po ang dapat. Para naman kay Jeffrey, ako po, inuwi ko po yung akin. Para ako kahit konting kalat, mas-save. Nakita ko rin po, wala rin po masyadong lalagyanan ng mga basurahan. Naabutan ng GMA Integrated News ang bagong taga-kolekta ng basura sa lungsod.
Wala raw patid ang kanilang paghakot ng basura ayon sa Department of Public Service ng Maynila. Katuwang nila sa paglilinis sa mga dinaanan ng traslasyon ang mga tauhan ng MMDA, DPWH at iba pang volunteer. Habang umaandar ang andas, meron na pong sumusunod na mga naghahakot. Pipilitin po namin matapos bago pumutok ang araw. Ang ilang residente naman, sinamantala ang mga basura para ikalakal. Tulad ni alias Mike na naabutan pa namin na naghahanap ng mga bote at karton. Mabebenta niya raw kasi ang mga ito ng 25 pesos per kilo. Ang mga batang ito naman, marami rin nakuhang kalakal na paghahatian daw nilang magkakaibigan. Sa kabilang banda, may ilang lugar naman na dinaanan ng traslasyon ng malinis na, tulad nitong kahabaan ng Finance Road na wala na halos makikitang basura. Gayun din ang kahabaan ng P. Burgos at Quirino Grandstand kung saan ginanap ang pahalik sa Poong Jesus Nazareno. Sana po sa susunod na taon magkaroon po tayo ng konting disiplina. Yung simpleng kalat na lang natin, ilagay po na lang natin sa tamang wag na po nating ikalat. Igan, pasado alas 4 na ng madaling araw kanina nang suyuri ng mga tauhan ng DPS itong kahabaan ng Recto Avenue. Bagamat hindi ito nadaanan ng andas, pero kabilang ito sa mga lugar na tadtad ng basura mula pa kahapon. At yan ang unang balita mula dito sa Maynila. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Agaw pansin sa Quiapo, Maynila, ang mga naglalakiang replika ng Poong Jesus Nazareno habang inaabangan doon ang pagdating ng traslasyon. Yan at iba pang eksena habang inaabangan nga ang prosesyon sa unang balita ni Oscar Oida. Mapamatanda, bata, pati si Bantay na may headband pa ng Poong Jesus Nazareno. Matyagang nag-abang sa traslasyon sa Quezon Boulevard, kanto ng Hidalgo sa Maynila. Kapansin-pansin din dito yung mga nakahilerang naglalaki ang replika ng Poong Jesus Nazareno. Matatanda ang una ng nanawagan ng simbahan sa mga namamanata na sa araw ng mismong traslasyon ay huwag nang dalhin ang mga malalaking replika. Pero ayon sa ilang nakausap namin, di na raw nila mapigilang magdala dahil naging panata na nila ito. Pag sinita po, alis po kami po. Punta po kami sa ibang lugar para hindi po makasagabal sa ibang tao po. Pag automatic naman po, pag yung malapit na po, aalis na po kami. Tulong na rin po sa mga namamanata. Sabi naman ng ilang may dala ng maliliit na replika na nakausap namin, malaki raw ang binago ng kanilang pamamanata sa Nazareno sa kanilang buhay. Tulad nung sa hanap buhay. Dahil ho isa kong tindero nung araw sa palengke. Ngayon nagkaroon pa ako sarili pwesto. Hiniling ko sa kanya yun. Nang sumapit ang gabi, mula sa kinaroroonan namin sa tuktok ng isang gusali sa bandang Hidalgo, makikita ang mayat maya ay may mga binibitbit na sugatan o di kay mga nawalan ng malay. Tanaw din namin ang mga ambulansyang hirap makausad sa dami ng mga tao. Alas 11:30 ng gabi, naghiyawan na ang mga tao nang masilayan ang andas ng Poong Jesus Nazareno. Palibas ay may kasikipan ng kalsada, naging mabagal ang pag-usad nito sa lugar. Bagay na sinamantala ng mga naghahangad makasampa. Ito ang unang balita. Oscar Oida para sa GMA Integrated News. Nagkaroon na ilang problema sa mahigit 20 oras na prosesyon ng Poong Jesus Nazareno kahapon hanggang kanina madaling araw. Kaugnay niya, mapanayan po natin ang Technical and Procession Management Advisor ng Minor Basilica National Shrine of Jesus Nazareno na si Alex Irasga. Senyor Alex, good morning! Magandang umaga, Kuya Igan, at sa mga taga-subaybay sa inyong pong program. Sabi po ng Manila Police District, mas matagal yung prosesyon ngayon kaysa noong 2024. Ano po nakita niyong nagpatagal po dyan? Opo, umabot po tayo ng mahigit 20 oras. At tingin po natin, may tatlong kadahilanan kung bakit ito nangyari ito. No? Sa pagtaya ho kasi ng ating command center, umabot po ng 8 milyon mahigit ang bilang ng mga nakisa at nakipagdiwang sa ating kapistahan. Yun yung panahon natin, ang pangalawang external factor ho rito. Perfect weather po yung kahapon. Kung napansin ninyo, hindi ho halos uminit
ang panahon. Makulimlim pero hindi naman umuulan. Kaya ho ang mga tao hindi natitinag sa kalsada kahit na ho kalagitnaan ng tanghali. Wala hong natitinag sa ating mga kapwa deboto na tumatabi. Masasabi ko rin noon na may 2 insidente na nagkoso ng pagbagal ng takbo ng ating andas. Yung una po, yung diyan sa may kanto ng Top Avenue at Ayala Boulevard, yung hong lubid ay pumulupot sa gulong. Kaya ho, kung napansin ninyo, yung takbo ng andas natin sa Ayala Boulevard, di hamak na mas mabagal. Kaya ho, pinutol natin yan, nilagari muna para pagtagwid ho ng Ayala Bridge, mas bumilis yung ating takbo. So, unfortunately, Kuya Igan, pagdating sa San Sebastian, yung isang lubid, pumasok ulit sa ilalim. Kaya ho, pinutol din natin ho ulit yan, nilagari natin. Kaya, from San Sebastian, wala na hong lubid ang ating andas pabalik ng simbahan. Wala nang humahatak? Wala na po. Kaya puro salya na lang po ang nangyayari. May mga adjustment na ba tayo para hindi maulit ito next year? Yun naman pong ating pangasiwan ng andas. Sa totoo lang, sinabi ko na nung una pa lang, Kuya Igan, na ito ay work in progress until such time mas ma-perfect na ho natin yung pagtitiyak na nawawala na yung mga external factors na naranasan natin. Opo. Sir Alex, isang linggo tayo nakikiusap na huwag sumampa sa andas. Pero talagang maraming matagas ang ulo na pinilit pa rin. Opo. Ganito, Kuya. Out of 8 billion devotees na nakisa sa ating pagdiriwang, pag binilang nyo yung sumasampa sa andas at a given time, wala na hong 25 yan at a given time. Pag tinignan din ninyo yung pagsampa nila, sa harapan ho, nahihirapan na ho sumampa, wala na ho nakakatagal. Kaya mas mahaba ang panahon na nakikita pa rin ang ating imahen kaysa sa hindi. Kumpara ho in the previous years na mahigit 100 na nakakasampa, last year mga 30 na lang yan, ngayon mga 25 na lang ho yan, nagiging successful ho tayo sa pakiusap sa mga deboto na ang mas marami ang sumusunod kaysa sa hindi. May babaguhin ba sa disenyo para hindi na talaga makaakyat? Isasangguni ho natin yan sa mga eksperto at sa, siyempre, at the end of the day, ang ating pong kaparian pa rin ang magpapasya sa lahat ng bagay niya. Doon sa ating po mga ihos, may mga nasaktan ho ba? Minimal lamang, Kuya Igan, mga minor cases lamang. 8 million sa NDRRMC. Ganon di ba karami ang pagtaya ninyo, Ka-Alex? Opo, yan ho namang numero na yan ay pinagsama ng assessment ng lahat ng ahensya ng gobyerno at ng ating simbahan. Kaya pare-parehas ang bilang na nakita. Sa pangkalatan, paano nyo i-assess itong pista ng Poong Jesus Nazareno kahapon? Tagumpay po ang aming assessment. Mangyari, ang pinaka-importanting bilang ho na dapat nating i-considera, wala hong pumanaw na kapatid natin sa pagdiriwang. Zero incident to ng death. Zero cases din po tayo ng peace and order o security incident. Meaning, natupad ho ang ating pakiusap na maging ligtas at maayos ang ating pagdiriwang. Dagdag pa ho dyan sa numerong dapat natin makonsidera, out of 8 million, dati-rati ho, lumalag pa sa 1,000, 2,000 ang medical conditions na hinaharap po natin. Sa pagdiriwang po natin kahapon,
538 lamang po ang medical incidents. Aha, okay. Maraming salamat, Alec Irasga, ang Technical and Procession Management Advisor ng Quiapo Church. Ingat po kayo. Maraming salamat, Igan. Mabuhay po kayo. Mahigit 400 bayan at lungsod ang idineklarang areas of concern sa eleksyon 2025 ng Commission on Elections. 38 sa mga yan nasa red category o yung mga pinakaseryoso ng banta ng seguridad. Yan ay mga bayan ng Jones at Makunakon sa Isabela, Baleno at Masbate City sa Masbate, Kalinog, Iloilo, Santa Margarita, Samar at 32 lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. 177 naman na nasa orange category o mga lugar na may seryosong banta ng mga armadong grupo. Halos 50 sa mga bayan na yan nasa Bicol Region. 22 sa BARMM, 17 sa Caraga. 188 naman ang nasa yellow category o yung may naitalang election-related incidents sa nakalipas sa 2 eleksyon. O kaya may matinding away politika sa lugar. Pinakamarami ang yellow category sa area sa Northern Mindanao na may 22. Sunod ang Ilocos Region na may 19 at Zamboanga Peninsula na may 18. Ang mga natitirang lugar naman sa bansa nasa green o halos wala na nakikitang banta sa seguridad. Kabilang dyan ang buong Metro Manila at Davao Region. Paglilinaw ng komisyon, posible pang magbago ang mga kategoryang yan habang papalapit ang eleksyon 2025. Hindi po porket nakita nyo yung area ninyo na naka-red, ay dapat na kayong matakot. Sa ating karanasan, yung green bigla na lang nagiging yellow. Bigla nga meron nga, bigla na from green nag-jump sa red. Minsan naman yung naka-red, pagka malapit ang halalan o during the campaign period, yung red biglang nagiging green. So again, magandang indication to na sobrang taas ng green natin at napakababa nung red category. Pinangambahang lalo pang hihina ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong taon ayon sa isang ekonomista. Sabi ni HSBC Economist for ASEAN, Aris Dakanay, dahil po yan sa inaasahang mga bagong polisiya ni US President-elect Donald Trump kaugnay sa pagpapataw ng mas malaking taripa sa ilang produkto. Kahapon, nagsara ang palitan sa 58 pesos and 50 centavos kada dolyar. Yan ang pinakamababang halaga ng piso kontra dolyar ngayong buwan, batay sa datos ng Bankers Association of the Philippines. Ayon kay Dakanay, inaasahang aabot pa ito sa panibagong record low na mahigit 59 pesos. Bukod sa Pilipinas, inaasahang hihina rin daw ang halaga ng iba pang pera sa Asia. Inulan at binahanan naman ang ilang bahagi ng Mindanao. Kahapon nagmistulang ilog ang highway sa barangay Talisawa, Datu Abdullah, Sangki sa Maguindanao del Sur. Nalubog sa baha na may kasamang putik ang nasabing kalsada kasunod ng malakas na ulan. Tumaas din ang tubig sa ilang sapa. Gumuho naman ang bahagi ng bundok sa barangay Assumption, Coronadal City, South Cotabato. Bukod sa lupa, humambalang din sa kalsada ang ilang kahoy at bato. Mahigit 20 pamilya naman ang inilikas mula sa isang sitio sa Esperanza, Sultan Kudarat dahil din sa landslide. Pansamantala silang sumisilong sa barangay hall. Ang masamang panahon sa ilang bahagi ng Mindanao ay epekto ng mga local thunderstorms ayon sa Pag-asa. Problemado ang ilang nagtatanim ng tubo dahil maliit ang kanilang kinikita kasunod ng pagbaba ng millgate price. Ayon sa United Sugar Producers Federation, posibleng dahil yan sa pagmamanipula ng ilang trader. Pero kahit mababa ang millgate price, hindi ito ramdam sa ilang palengke. Live mula sa Talisay, Negros Occidental. May unang balita si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Aileen. Igan, mga kapuso, umaasa ngayon ang mga sugar planters na iimbestigahan na ang problema sa millgate price nang sa gayon ay makabawi ang mga ito sa kanilang kita. Nakapag-ani ng 20 tonelada na tubo sa kanyang sinasakahang lupa si Emma sa bayan ng Murcia, Negros Occidental. Umabot ang pinagbentahan nito sa halagang 100,000 pesos. Ngunit babawasan pa ito ng pambayad sa truck na pinagkakargahan ng naaning tubo, bayad sa nabiling pataba, pati sahod sa mga manggagawa nito. Kung noon, kulang ang kita, mas lumala pa ngayon. Ito'y matapos bumaba ang millgate price ng asukal sa pagsimula ng milling season noong Oktubre ng nakaraang taon.
kaya't halos wala na itong tinutubo sa pagtatanim ng tubo. Nang pigado kami iti mahal ang abono, ti ang kalamay barato, hindi kami kabalo. Kay ti deliver man lang kami. Apektado kami. Ayon sa presidente ng United Sugar Producers Federation o UNIFED, mula sa 2,850 pesos na meal gate price ng nakaraang taon, pumalo na lang ngayon sa 2,400 hanggang 2,500 pesos ang kada sako ng asukal. Dahil sa pagbaba ng presyo, pinangangambahan ngayon ang epekto nito sa industriya ng asukal sa probinsya, lalo na sa maliliit na sugarcane planters. Ayon sa UNIFED, posibleng dahilan nito ay ang pagmanipula ng sugar traders ng presyo. Nananawagan ang mga ito na imbestigahan ang ginagawa ng traders. Suportado naman ng Sugar Regulatory Administration ang panawagan ng mga sugar planters sa probinsya. Sa kabila ng pagbaba ng meal gate price, hindi naman apektado ang presyo ng asukal sa mga pamilihan. Nananatili sa 70 pesos ang kada kilo ng asukal, 68 pesos ang kada kilo ng brown sugar, 70 pesos naman per kilo ang washed sugar at 72 pesos ang refined sugar. As of now, ma'am, ang amon gid kalamay, ara pa kami sa old price, waiting pa kami sa new price. Igan, ayon naman sa ilang nagtitinda ay hinihintay pa nila ang bagong presyo na posibleng ipatupad. Hindi pa ito masiguro kung ito ay bababa o pareho pa rin. Igan? Maraming salamat, Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Magkahiwalay na humarap sa korte ang mga aktres na sina Rufa May Quinto at Neri Naig Miranda. Para po yan sa mga isinampang kaso sa kanila na may kinalaman sa kumpanyang Dermacare na kanilang inendorso noon. May unang balita si Salima Refran. Matapos maghain ng 1.7 million pesos sa piyansa, pansamantalang nakalaya ang aktres at komedyante na si Rufa May Quinto na nahaharap sa kasong 14 counts ng paglabag sa Securities Regulation Code. Naniniwala po ako na justice is very fair. So kaya uwi na ako, go home. Kaugnay pa rin ito ng pagiging endorser ni Quinto para sa skincare company na Dermacare na kumuha umano ng investments kahit walang permiso sa Securities and Exchange Commission. Naghain ng aktres ng not guilty plea sa kanyang pagharap sa Pasay RTC Branch 111. Ako po ay isang komedyante, hindi po ako negosyante. Kaya kahit kailan, hindi po ako nagne-go-show. Ibinasura naman ng korte ang motion for reconsideration and reinvestigation ng kampo ni Quinto. Nakakalungkot, pero naniniwala po ako na ang katotohanan magpiprevail. And hindi, naiyak ako kasi ang sarap maging malaya. Humarap din sa korte ang kapwa-akusado ni Quinto na aktres at social media personality na si Neri Naig Miranda. Kasama rin niya ang kanyang asawang si Chito Miranda. Ipinagpaliban ng korte ang pagbabasa ng sakdal kay Miranda dahil sa mga mosyon na kailangan pang resolbahin. May mga pending motion. Para naman sa reklamong syndicated estafa laban kay Naig Miranda, iaakyat ito sa Department of Justice ayon kay Prosecutor General Richard Fadulyon. Nauna ng binasura ng Pasay RTC Branch 112 ang arrest warrant kay Miranda at iniutos na isalang muli sa preliminary investigation ng reklamo dahil hindi nabigyan ng due process si Naig Miranda nang hindi matanggap ang mga sabina para sa kanya. Bukas naman dito ang kampo ng mga complainant. They are availing the remedies. Karapatan naman po nila yon, but still the facts remains na may mga private complainants. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Papanood na sa Lunes ang GMA Prime series na My Ilonggo Girl na produced ng GMA Public Affairs. Dinagyang vibes ang paandar sa MediaCon sa pagpapakilala ng cast. Present doon sina Richard Kwan, Andrea Del Rosario, Empoy, Ara San Agustin, at Lian Valentin. Pati sina Vince Maristella, Gio Mana, Teresa Loizaga, Arlene Mula, Michael Sager, and of course, our Ilonggo girl at star of the new gen, Jillian Ward. Full support din si GMA Public Affairs First Vice President Nessa Valdelion, Vice President Arlene Carnay, Vice President for Corporate Affairs and Communications Angel Javier Cruz,
at hi Neil Gumban at iba pang opisyal ng GMA Network. Sabi ni Jillian, ina-explore niya ang kanyang capability sa pagiging aktres at sisimulan niya yan sa dual role niya sa My Ilonggo Girl bilang si Tata at Venice. Sobrang bago po ang lahat. Firstly, meron po akong character dito na suplada. Yung isa ko namang character, Ilonggang-Ilongga po siya. So, nagsasalita siya ng Hiligay noon. Nagluluto siya. Hindi po ako magaling magluto so far. Tapos, may mga rom-com din po na eksena. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.